KAMM Media Network. Nag-una sa impormasyon ug serbisyo publiko. Issue sa masa. Pagtuki sa nag-unang issue sa katilingban. Okay, kung may may galang kalamidad, it must be unforeseeable. Or foreseeable, it must be inevitable. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katawhan. This is just a mere directive. No? Directive lang ni mga igala, and this is not the law. Diin ikaw, ako, siya, kitang tanan, adunay kalambigitan. Maundang na may gala, pinagi sa pag-divert sa isyo. Ngadto sa lain na po nga isyo. Issue sa masa. Kauban si June Bersamin. Issue sa masa. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan. Good morning. Welcome sa dinis sa ang parag-uban-uban sa programa Issue sa Masa. Adlaw may galano sa mga Lunes. Pizza 28 na di bulan sa Disyembre at tuig 2020. Pipila na lang kadlaw may gala at ito nang biyaan mo taliwan na ta sa tuig 2020. Og ginaon ta nga okay paghihapon, no? Luyo sa lain usad nga round sa kining hulga may gala sa tuaga panglawas ang giingon nga mutation ni ining COVID-19 labi na dito may gala sa kining UK, no, na napoy ubang nga mga dapit kuno ang naapod kunoy mutation nya tawo dato ni may gala nga hisgutan tungod kay last week sa tuaga pagiginabi may gala sa tuaga online health analyst nga si Dr. Richard Mata dunay posible nga duha, no, ang mahatag ni ining apang hitabo nini nga nasigutan nga mutation o normal lamang kuno ang mutation may gala alang sa kining virus. So dita angay malisang nini ang angay malisang may gala kadtong wa masayon. Tungod kay matod pa ni Ernie Baron, knowledge is power. All right, syempre pa naka-live sa may gala sa KAMM Media Network. Like, share, and provide your comments sa pagkakas. Ay kalimut may gara mabati ta sa mga nagkadaing radio stations sa Visayas o Mindanao. Sa nakbayan sa Davao natin sa 97.1 Halo Radio, 105.7 Mix FM sa Dipolog City, 99.7 Shan Radio sa Zamboanga, Sibugay, 97.1 Dipusan Radio sa Zamboanga del Sur, 89.1 All Right Radio sa Capiz ug Panay, 107.1 Power J Radio Mayala sa Puerto Princesa, 104.3 All Right Arriba sa Panay o Roja City, 95.5 Johnny Tango and Company sa Iloilo, o 104.7 Mix Radio sa Aklan, 90.1 Mabuhay Radio sa Negros Oriental. Well, sa yapon, makiguyo ganinyo, inyo ang alanga June Bersamin Gikan, ini mo rasa nga sa oras alas 8 Mayala. Alang sa mga impormasyon, mga balita, komentaryo, issue may gala, ato ang isgut-isgutan din sa ito aga panagpuyog sulod sa doha katak na mga kaigsunan nining adlaw nga Lunes. Siyempre pa, maki-update po ta may gala, no? Gawas nining istorya sa mutation, maki-update ta mga gala, no? Sa assessment sa ito aga kapulisan, atol sa selebrasyon o mga reminders alang mga gala sa lain pang selebrasyon karog bag-ong tuig. And of course, ato ang may galag nga suyag sumpay na sa to ang PNP wala bay na bag-o may gala sa to ang mga checkpoint dunot ining istorya sa mutation. Okay, ingno nato mga galag problema gyud ni. Okay, di man ingno nato problema ato ang hinagiban di face mask, mag face shield, social distancing, parehara magyapon sa kadto may galang old COVID-19, no? Kining variant karon nga giingon nato mga higalang B.1.1.7 sa UK, mo ni may gala ang nag na variation, no? So kining
spikes no sa kining COVID. Ingno na nato bag-ong COVID para mas liman siya mga higala. Mutate. Ayun. Bugtong pangandam nato nini parihar gyapon may gala sa kining COVID-19. Ay, doon na may galay pasidaan karon nga ato aga kapulisan labi na sa Davao City Police Office. Nako, ay mga sindikato may gala anawag sa imuha kay magpaila-ila nga mga taga City Health. Ya kahuman moingon nga mag-disinfect kuno sila sa inyuhang balay labi na sa mga lugar may gala na affected nining gitawag nato og COVID-19. Na ay manawag man tus balay kay mag-disinfect kuno. Pero manghagdaw ra di ay mga higala og mga kaptangan, sapi ug mga alahas. Bantay-bantay mo niya na ay gipagawas nga reminder nga tuwa kapulisan, na ay gipagawas nga reminder sa mga tuwa may para madakpan nato ng mga kawatanan na kay ona po na roy bag-ong modos gisakyan mga higala ang isyo ining COVID. Manawag na sila sa mga tagbalay anang mga barangay na naka-lockdown or identified may galang daghan ang nagpositive. Karon magpaila-ila nga taga Department of Health or City Health. O niya, moingon na yun nga mag-disinfect sila pagkahuman mangawat di ay dito sulod sa balay. Moingon na yun nga, ma'am, sir, hawa sa mo diri kay isog baya kining chemicals among gigamit basig madaot mo. Pag himan-himan, limaso na di ay ang imuhang balay mga higala, mga kabtangan, imong mga alahas, kung sapi o kung sa ilaha makitaan dito, apilang cellphone, nako, magmata ka na lang og morning. Unay reminder sa to ang PNP sa pagkakaroon na mga kaigsunan. Alright, doon na 17 minutos sa Kalabay human ang alas 6 sa buntag. Siyempre pa may gala, isgutan na to tungod ni ining mutation aning COVID-19. Ang atuang Department of Health, nagpagawas nag-advisory na dili lang una ipadayon to by January ang plano nga face-to-face classroom instruction sa mga low-risk areas. Kaya tungod ni una po'y advisory may gala na ang atuang Department of Health na mahimo ayaw lang una kay istudyohan ning bag-o may galang mutation sa kining virus mga higala nga COVID-19. So, og dili madayon to nga tingno nato may galang i-launch nga programa nga ibalik na tong normal nga classroom instruction. So i-deferred una og labaw sa tanan ato may galang hisgutan ang plano sa kining gobyerno na magpahiluna na usab og bag-o may galang lockdown. Ayan, asa na ta paingon ini mga higala, pait na gyud kaayong kinabuhi babaw ning kalibutan ni. So, na may mga nasod mga higala nga alos normal raman sila dito. Dito mga higala sa Perth, Australia. Daw normal naman sila dito. Di ba? Bisan sa ubang dapit rin sa Pilipinas, adto ka dito Surigao. Daw normal na lang man dito mga higala. Ang ilaha mga negosyo, nagpadayon magyapon, kana mga lechon manok, mga barbecue, na magyapon. Nagpadayon na magyapon. Nya, wa man kayo sila COVID dito. Ambot lang unsa ka ni ato ning isgutan na siyempre pa maki-update ang mga higala sa pinakawaing datos sa kining COVID-19 dili sa tuang nasod o sa tibuok kalibutan. Mientras tanto may gala to sang siren mi ang lakat sa panahon pinaagi may gala sa kining pag-asa kay murag nagtotaligsik nagkisdo may gala ang kalangitan karong nga panahon dinhi sa kining Davao region wa bay nahimugso mga higala nga LPA or kining bagyo bakaha sa umaabot nato nga mga adlaw samtang paingon ta may gala mag-celebrate sa bag-ong tuig. Aniya ang report mga higala sa tuang pag-asa. Magandang hapon, narito ang magiging lagay ng ating panahon ngayong gabi, bukas at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So sa ating latest satellite imagery, nakikita nga natin yung
weather systems na nakakapekto sa ating bansa. Ang low pressure area sa may bandang 355 kilometers kanluran ng Puyo, Palawan, isa pang low pressure areas 80 kilometers silangan ng Infanta, Quezon at yung umiral na amihan or northeast monsoon sa northern Luzon. Asahan ng mga kababayan natin na dahil sa pinagsamang epekto ng mga nabanggit nating sama ng panahon, posibleng makaranas ng kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, Rizal at Quezon ngayong gabi. Ingat po mga kababayan natin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, and hopefully yung kanila pong mga local government units and disaster risk reduction managers ay naka-coordinate na po nila para sa disaster preparedness and mitigation measures. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na nga dyan ang Metro Manila at maging dito sa may bandang Samar provinces, asahan ngayong gabi yung mga maulap na kalangitan, kalat-kalat na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at ilang isolated thunderstorms. Sa buong Mindanao naman at sa natitirang bahagi ng Visayas, generally maaliwalas ang panahon, subalit asahan pa rin yung isolated thunderstorms anytime ngayong gabi. Bukas naman, patuloy pa rin makaka-apekto yung low pressure area dito sa silangang bahagi ng Luzon at magdudulot pa rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa buong Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Ang Kalayaan Island din magiging maulap, may mga pag-ulan at ilang isolated thunderstorms. Habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay patuloy nga yung gradual improvement ng weather. Samantala sa buong Visayas at Mindanao naman, bukas asahan ang mainit at malinsangang panahon, maliban na lang sa ilang isolated rain showers o thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Posibleng umabot na around 33 degrees Celsius yung pinakamataas na taas ng temperatura sa Davao City at Zamboanga City bukas in between 12 to 3 in the afternoon. Yung papalapit na low pressure area dito sa silangang bahagi ng Northern Central Luzon, dagdag pa dyan yung ilang araw ng umiiral ng amihan ay magdudulot nga ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan dito sa mga seaboards of Northern Luzon, ganon din dito sa seaboards ng Aurora at dito sa eastern seaboard ng Southern Luzon, particular na sa Northern Quezon at maging dito sa Northern Polillo Island. Sa northern and eastern coast of Catanduanes, inaasahan din na magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon. So generally itong mga bahaging karagatan na may pula ay hanggat maaari muna pumalawat dito yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Sa patuloy na in-anticipate natin na paglabas ng PAR nitong low pressure area sa kanlurang bahagi ng Palawan bukas at yung low pressure area naman sa silangang bahagi ng Luzon na posibleng mag-dissipate in the next 36 to 48 hours, asahan natin dito sa Metro Manila patuloy nga yung gradual improved weather in the next 3 days. Subalit, may mga mahinang pag-ulan tayong inaasahan pagdating ng Wednesday and Thursday dahil sa panibagong surge ng amihan or northeast monsoon na inaasahan natin mid this coming week. Sa Baguio City naman, general improved weather, subalit pagdating ng Miyerkules asahan ng maulap na kalangitan at ilang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ng mga kababayan natin doon. Samantala sa Legazpi, although we're expecting improving weather conditions simula bukas hanggang sa Tuesday, pagdating naman ng Wednesday, Thursday, sana magiging maulap po. Sapagkat yung binanggit natin kanina na panibagong surge ng amihan ay posible ring magdulot ng tinatawag nating tail end ng frontal system na pwedeng umabot na hanggang dito sa eastern section ng Southern Luzon sa kalagitnaan ng darating na linggong ito. Sa Cebu naman patuloy din ang mainit at malinsangang panahon, subalit magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa darating na Thursday. At sa Davao City naman generally mainit at maalinsangan ang panahon. 33 degrees Celsius inaasahan natin na pinakamataas na taas ng temperatura sa nabanggit nating lugar for the next 3 days. At ang araw ay lulubog mamaya 5:35 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 6:19 ng umaga. Karagdagang impormasyon online hinggil sa mga nabanggit nating weather systems, yung mga low pressure area, lagay ng panahon iba't ibang bahagi rin ng ating bansa at maging ng mga karating bansa natin dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin namin website bagongpagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Alright, thank you so much sa pag-asa. Localized thunderstorm at tuag na sinati amay gala din sa tuag Davao region. Pagawang bahin sa Mindanao mo na nga na amay gala katag-katag nga pag-ulan samtang sa Luzon mga gala area apektado sila sa kining nahulma nga low pressure area no kon LPA karon nga panahon na hinautang nga why bagyo may gala no nga muahog pa samtang musugat ta sa kining bag-ong tuig. Kung kay di lamang mga Kristiyanos may gala ang mag-celebrate ini, kitang tanan kay mag-ilis na punta may gala sa ang mga kalendaryo. Mag-ilis ang tas tong kalendaryo, mutapo na ta may gala sa 2021 ato ng biyaan may gala aga 2020. No? So may nahimo na to sa 2020 mga higala. Di na nato na unsa ni mausban mo recover na lang ta mamawi na lang ta dinhi sa 2021. Alright, 26 minutos nan kilabay human ang alas 6 sa buntag. Dili pagapon may gala sa KAMM Media Network mabati no sa mga radio stations sa Visayas o Mindanao. Now, una ta mo ambak no, ngadto sa mga iskutanan dinhi ko aning istorya may gala sa mutation because no less than our online health consultant may galang si Dr. Richard Mata sa to ang interview last week yahan na nang na-mention may galang may tungod sa mutation ni ining COVID-19 dito may gala sa kining UK no although na moingon nga istorya na pod ay moingon nga uy tinuod na no. Now, either tinuod or istorya mga igala, matod sa kining tong eksperto nga naagyoy tendency no, nga mag-mutate kining nesgutan nga butang tungod kay virus kini. So, ang mutation, either mo isog siya or mo light hinuon siya. Or una mo isog siya, then later on, the later part may gala, mo like siya. No? Pero ang observation karon ang iya ko ng spike ang iya murag mga tunok-tunok ba kuan ko no isog may gala muning paspas siya makatakod paspas siya may gala makatakboy ngadto sa uban but same COVID-19 no ang virus mga higala. Now sa explanation mga higala ni Dr. Richard Mata naapoy possibility nga mo hinay na po ni siya naapoy possibility nga hantod mawala sama kuno may gala sa kadto ganing SARS no o kadtong sa patong isa ganibil nga sakit dito sa Middle East ba to kauban aning coronavirus gyapon MERS-CoV SARS o MERS-CoV nga nawala ra pod siya mga kaigsunan. Kani dugay lang nawala kay paspas mo takod. Siguro kitang tanan magpatakod ta ini para ma-immune na ta. Mawa na ni kengpit ni may galang COVID-19. Ang problema, ready na ba ta magpatakod kay basig weak ang ato ang immune system. Tungod kay natay gihambin pod nga balatian. Yun ang problema nato karon dinha, no? But more or less mga higala duha ang paingnan ini. Either mo severe mga higala or mawala na siya sa kining hingpit no tungod kay nagabag-ubag umampod ang ato agon temperature isa po daw ni may gala sa mga naka-impluwensya. Bag-ubag o mga higala aga temperature. And then, pagbago ang temperature, wata kabalo, kung muhinay ba siya tungkol sa pagbago sa temperature, mabin baka may gala, mukusog hinuon siya, no? Tungkol kay mu-adapt siya mga higala sa kainiton or kabugnawon mga kaigsunan sa kining temperature. Now, kining nisgutan nga kuan, isgutanan, kining variant mga higala nga ina-mention nato. Sa ako nang istorya na ay kuan ani no explanation na si Dr. Richard Mata. Akong basahon na kagahapon ni mga higala no ato kuning gi-repost. Actually this was already ikuan no kining product mga higala sa atong interview
advanced interview sa iya last week no, about ani may galang variant or mutation may gala sa kining COVID-19. Now, sa iyang pagpasabot, ako aga basahon din the variant called B.1.1.7 has handful of mutations in its genetic code. Some of these mutations slightly alter the virus so-called spike protein, which allow it to bind to the infect cells and infect the cells. So, meaning, tungod kay nag-mutate siya, ang iya may galang spike, paspas nga kini nga mukapit mga higala. These alterations to the spike protein could potentially make the virus spread easier. Dali siya mukapit mga kaigsunan. Now, na mga questions and naapoy mga tubag may gala si Dr. Richard Mata no, sa iyahang post. Pakitan lang ko. Kung gusto ninyo i-review no, ang post ni Dr. Richard Mata. Has this entered the Philippines? Una pangutana, nakasulod na ba ni Maygala sa tong nasod Pilipinas? Ang tubag, it could be yes, it could be not yet. Pinag-aralan pa. No? Are you worried? Nabalangka ka ba? Yes, because there are still many Filipinos who don't wear mask or face shield properly. Laing pangutana, will the new variant penetrate the face mask? Bisag mag-face mask ka, kini bag-o karon nga variant or ino na itong bagong COVID, bagong dagways COVID mga igala, makalahos ba ni? Makalapos ba ni gihapon sa to ang face mask o face shield na to? It is not. Dili daw mga kaigsunan ang tumbag. Even if there are mutations in spike, it doesn't mean that they will penetrate to a person wearing a mask covering nose and mouth. We are salivating their car. If you are saliva or if our saliva doesn't come out at the mask we wear while we speak, the virus won't come out of the air either. So be careful with the people without mask. Muna iyahang advice mga kaigsunan. Istorya tas tataw lang nga dunay mask. By blowing a candle or lighter fire while you are wearing a mask, if the fire is dying, that means your mask is not good. So meaning, kung mag-testing ka sa imong mask, kung tarong ba na o dili, makaprotect ba na sa mga dili, try nimo siya og suot, imong itayhop sa kandila. Kung mapatay ang kandila, meaning kanang imuhang mask nimo, dili na siya maayo, di na siya makaprotect sa imuha. If the fire moves slightly but didn't die, that's okay. Kung palid-palid lang ang ining kalayo sa imong kandila, inig tayhop nimo samtang nagsuot ka sa mask, okay ra na siya. But mask with bulb is not allowed. Naman ko ibang mga mask may gala nga naagani brag breather skilled, na i-bulb brag breather ba skilled, dili siya allowed mga igala kay na ay kanang kuan gitawag nato og agianan paghapon sa imong laway nga pwede dito pud moagi may gala ang kining virus. So ang required gyud kining unsay tawag ani surgical mask ba na ang tawag ana bibil to be really safe. First, use your eyes first. If the people you are going, you see that there is no discipline wearing mask, shield and social distancing, don't continue. Old or new variant of COVID, we have no choice. Both are dangerous. Bring an alcohol spray so you can spray your hands from time to time. Why is there mutation? In a simple explanation, the virus enters our body, enters the cell, and turns it into a Xerox machine. And that's where they multiply. Isn't it that when we have Xerox machine, there are other paper looks like folded or more ink? So that's the same with COVID. There's a release with mutation. Kung yung mga pagpasabot ni Dr. Richard Mata. Scientists got shocked because there's a mutation in 17 locations of the virus. They didn't expect this. A positive point of view. I do believe it can mutate and disappear completely. If it mutated in 17 locations, what if mag-mutate to 50 or more locations?
when it becomes more transmissible? Probably. But what if suddenly becomes weak and is no longer contagious? Both can be possibility. The point that it changed in several occasions ng virus, it means hindi siya fixed or stable, kaya inagulat ng mga scientists. Eventually, it can mutate to our advantage. Muna yung mga higala ang post ni Dr. Richard Mata. Pwede siya mag-mutate to our advantage tungod kay mag-weak mga higala ang kining virus. Ubanan lang po kuno po nato mga kaigsunan o mga pag-ampo. Alright, doon na mga higala na ay 35 minutos ang kalamay human ang alas 6 sa buntag. Ang worries ng panini mga higala, how the people, how the countries, the leaders mga higala reacted this newly discovered mga higala nga mutation sa kining COVID-19 virus. Ang mga tao manggod, every decision sa kining ato aga government, siyempre affected ang mga tao. So nagahuna-una na po ang mga tao sa na po himuon ka sa to ang pangulo ini, no? Ang ining naisgutan nga mutation may gala either way man ni. Pwede siya nga muisog, then later on mamatay ra pud siya. Pero ang kasagaran gihimo sa gobyerno, patay namang daan ang mga tao. Kay lockdown no, hindi no. Nakagawa sa mga higala, di nagkatrabaho, patay ta. Pero ang virus napay chance mga higala nga mawala na sa hingpit, no? Sama sa MERS-CoV mga higala o SARS. Pero sa matas gobyerno, dapat kuan gyud kanang naagyod tayo hinugtanay dayon, which is tama man pod. Kay kanus day tama manapod ay di sweetheart unya nagnabulls ay na. Ang pagpanapo himuon na kanang wa pa na bulls ayan, kay na bulls ayan na sa pagpanapo unsa pa may manapo pabuyang ang na lang na unsa pa may manapo pagka nga na bulls ay naman diba? So maro na istoryahan na. Una, ang gobyerno precautionary rather than resolutory mga higala. Kaya bang mga dakang programa sa gobyerno may higala precautionary nang wala pa himo na ta o pagpangandam rather than maghimo na lang tag solusyon tungod kay naa na ang problema. Kanya ang problema mga higala very damaging, very damaging nato ang society na to. Saon ta na lang na. Di ba? Very damaging sa to ang health. Muna ang gobyerno sometimes na ay mga punto may gala nga masabtan na nato na himo nga overreactionary ang ato ang kining gobyerno. Now, naapoy ni istorya nga kana manggong pagka overreactionary sa mga government officials nato John. That is an implication that they do not know what to do sa problema. Pag nagkaidar-idar ba ang sitwasyon mga gala kay wag yun sila fix nga decision kung unsay dapat himuon sa kining problema. Pero kung nakabaw sila unsay solusyon sa problema, dili ingon ana ang ilahang kining reaction. Relax. Kabaw man ta sa solusyon sa problema. Pero pag reactionary kayo ang gobyerno mga higala, ang mga public officials daw ana burha og alanganin sila mga desisyon, wala maglalay klaro nga solusyon sa ato ang problema. I hope no nga dinis Pilipinas mga higala dili ta ingon ana kay kanang dili ta reactionary, especially sa ato mga higalang Department of Health. Kay kung mahimo tang reactionary, now ang tan-aw sa taong mga kaigsuonan niya sa mga yanong lungsuranon nga mura og wa tay klarong solusyon sa kining problema. So kung wa tay klarong solusyon may galang gobyerno sa problema, dayag nga problema po na sa mga tao. Basit unyag magpataka na lang na may galag himog solusyon, magpataka na lang nagsugyot unsay himuong desisyon may galang naman kay wa makabalo kung unsa mga higala ang solusyon sa problema. Di ba?
Mas maayo pa nang wata makabalo sa solusyon mga higala dinas classroom kay igo raman ta mangalot. Pero kini mga higala nga problema nato karon ani nga pandemya, kung ikaw government official, labi na kung ikaw suduki, unya wa ka kabalo unsaon ni paghandle ning problemahan ni, magsige na lang kag himog desisyon. Pagka sunod adlaw usbon na pod, pagka sunod adlaw usbon, walay fixed decision may gala, puro na lang trial and error. Doon na mga igalay, 40 minutos ang nakalabay human ang alas 6 sa buntag. O na din ha ang ato ang may gala nga paingnan kung watay klaro no nga kining solusyon. Magsige na lang tag trial and error mga higala sa actual trial and error in actual mga higala. Una ang mga tao di pud kasabot, ingon ang mga tao nga uy atong niaging adlaw kagahapon mao ni ingon karon lahi na pud unsa gyud ka. Di ba? Kay kini manggo mga higala balaod orders. Kinahanglan maguni ka ng tawag itong state of permanency ba? Na dapat na siya consistent siya ba? Dili kay usab-usab mga higala. Kay lisod na sundo ng usab-usab. Labi na mga higala sa kataas sa burokrasya sa itong panggobyerno. Gikan sa orders presidente. Paunsa nagmutate ning korupsyon. Kaya nga tong bridaan, nga to ang linyada may gala, kurap na. Kurap po kining atong signal, sige ka kurap. Kurap ng daan, musamot pag yun may gala, pagkakurap, pag mahimo ng public official kay mamawi sa gasto. Kitang daan, mo pag ginatong mentalidad, mga Pilipino, kurap naman kita, siya kung saon. Awar ko na bisag dili public official mga igala, bisag ordinaryong empleyado mga rakot mangyapon, di ba? Hindi na nato isgutan ng public official, bisag sa kanang ginagmay lang din na mga igala, kurakot mangyapon. So dita mo ingon nga tungod kay nahimo silang public official, nahimo silang kurap na gyud tadaan. Likas na gyud tang kurap. Now nisamot lang mga igala tungod kay nahimo tang public official. Nisamot tungod kinadungagan mga higala sa kahigayunan nga nakalingkod ta dinha oportunidad og labaw sa tanan, nadungagan mga higala ang impluwensya nga pwede na sila mga kaigsunan mudula samtang naa sila dinha sa kining gobyerno. Nay problema na nato. So meaning di ta moingon nga tungod kay nahimong public official na corrupt, breed gyud na nato corrupt na gyud. Di man tanan mga higala, di man tanan naa pa magyapoy mapili, pero ambot lang kinsa ning mapili mga higala kay ang corruption sa Pilipinas dili lang mga kaigsuonan isolated case sama sa kaso mga higala ni Nuesca maton ni PNP chief na isolated case. Ang corruption sa Pilipinas mga higala is a rampant case. We rank number 101 out of 176 countries mga higala nga corrupt. Ika 101 sa kung ato ning kwintahon sa 1 to 100 na ata may higala sa ika number 35. Sa 100 ka mga top corrupt countries, ika number 35 ta. Og matod pa mga higala sa mga economists nga ang nasulod sa top 50 sa 100 top countries nga corrupt mga higala, worst na siya nga nasod. Worst sa tuwa pa na appeal man ta kay number 35 man ta, nasulod man ta sa first 50 mga kaigsunan. So sa tuwa pa na ata mga higalay worst. O unsa ni nga worst, it could be sa economy, it could be may gala sa public service, or it could be sa kining government itself mga higala. Kita na ang mo discovery ni ini. Basta mao na ang anak siya. Ika number 35 ta
sa 1 to 100 mga higala nga top corrupt countries sa tibuok kalibutan. Oh. Malalis man na nato, pura lison na lalison ha kay actual figure na mga higala, meaning ang corruption din rampant kayo. No? Daghang panawagan nga si Duque pawao na kay wa magyunay nahimo si Duque sa problema. Nagdungag-dungag raman na si Duque sa problema. Pero kanong di man gyud mga higala muluwat sa katungdanan si Duque? Kanong di man po siya tanggalon mga higala sa presidente? Ano nagawas nga istorya nga kana si Duque manggudyon, part na siya sa master plan karon sa administrasyon. Unsa din ning master plan sa administrasyon? Kining master plan ba aning COVID-19, part daw na si Duque na unsa kaning master plan mo ni dapat nato may galang diskubriyon kung unsa ning master plan nga si Duque mga higala maoy bidang-bida. Doon na mga kaigsunay, 47 minutos na nakalabay humana ang alas 6 sa buntag. Maudi ay nga di gyud muluwat sa katungdanan bisag nagkaidar-idar ng iyang trabaho may gala kay part daw sa master plan. Master plan. Gusto ko masayon ini nga master plan. Unsa ka ni? Master plan ba ni para sa 2022? Master plan ba ni mga higala para aning ingnon nato o kagawasan sa coronavirus 19 mga higala? Or unsa ka nga master plan Okay. Mo daw di daw matanggal-tanggal si Duque diha mga higala sa kini nga Department of Health bisag halos tanang programa bulyaso mga higala kay part si Duque sa master plan. Nakpo po. Ikaw Bill, gusto ka mahimong part sa master plan? Oo. Okay na ka, sir. Di na ka gusto mahimong master plan sa Ginoo ba? Ano master plan ng Ginoo? Kana Ginoo. Oo, marag di na ka madugay Bill, mga pastor na gyud siguro ka. Magkabato na gyud ka kanang simbahan in God's grace. Alright. Dito tanan na i-display nga to ang milk. Musta naman na to ang milk tea. Di ba ta magkalipanga ng milk tea, Bill? Milk niya kauman na ay cha. May special ingredients, sir. Na ay special ingredients nga gisagol siguro gibutangan na nimo kumudyum. Na nimo kumudyum no. Aron di gyud magkalibanga. Prevention. Mo na special ingredients. Pero kung mamaligya tag milk tea, dapat mamaligya ang buta siguro gimudyum siguro diya. Kung mag-inom og milk tea, inom po gimudyum para sure ball. Naka-standby doon, sir. Papayat para. Refreshment, sir. Paglibog man tana kay ang milk pagkamataba. Pero naman may milk na para sa diet kanang non-fat milk, di ba? Yes, sir. Pero kanang tea, sigurado kita pampapayat na. Kay tigot, cha. Di ba? Yes, sir. Pero sa man, nagsugod na dyan ka sa imuhang milk tea ni mo na kay delivery boy. January, sir. January. January, unsa nga to Next year. 2025? Okay. So, bulag na rin. Uso bitaw na rin ang gusto ng milk tea. O ka na pong naapoy ka na ganing, uso tawag ka na gani. Kanang uso rin ka na sugba-sugba gani, Bill. Nakaslay pahiram sa inyo hanggang mga subahanan. Provide nila to inyo ang mga subahon. For night, 3,000. Napoy ka ng mga, ka ng mga lutuanan. I-provide sa inyo ha. Good for one day. Di ba? Yes, sir. Gusto na rin hindi mo takatong sugba-sugba. Bawal naman. So, diyan lang ta sa balay. Gusto ta magsugba, gusto ta mag-grill kanang tawag ka na? Kanang kalimot ako
Kana bang nabutangan kayo mong butter gani Bill? Nagprito ni mo? Ha? Tawa ka na? Lighter mana? No? Mo na ron ang uso po na po'y mayon ana nga mga negosyo. Iyahin lang kita diskarte in taon ini. Ha? Kay labi na karon na napod mahigalay bagong dagway ning COVID. Oo. Perti daw ning mo usuga daw mo kapyot daw sa tuang ilaok daw. Na. Ha? Dali daw kay nimo takod, no? Kaning old nga COVID. Mura ni siya og asawa Bill. Burag imo hangang pamation daw ni burag mas relax ni siya. Ya kining bag-urong COVID variant ron. Mura daw ni og kirida. Pero usod ka kita mag-apyot ni. Amura. Perte ko suga mo kapyot. Bisag ni ani kapyutan pa. Di ba? Na. Murag iring bambanon. Kusog kay mo kapyot. Na bantay-bantay mo ha. Basin og di ananis Pilipinas may gala kay matod pa ni Presidente Duterte sa Sabah daw na ana daw. No? So kanang nganong Sabah man po i-mention ni Presidente. Sabah man to no? Iyang i-mention Bill? Yes, sir. Ingon sa Presidente sa Sabah na anak po daw ning bagong dagway sa COVID. Ning variant ba? Basig gusto ipaabot ni Presidente nga ayaw na mo sulod gawas din na Sabah. Kaya nagkambay nagasulod gawas din na. Mga backdoor exit mga higala. Diba? Naaman sa Sabah. Kaingon sa Pilipinas. So muna ingon ni Presidente na ito sa Sabah na nagpositive dito para mga Pilipino di na mo sulod dito. Di na po mo gawas. Kasagara na ba? Di na ba na magsigig imbuduhan ng mga abusayap mga higala. Mo siguro nang iyahang giingon nga gi-special mention din niya ang Sabah para ang mga abusayap magpundod na lang may gala sa usa ka lugar. Di na magbalhin-balhin sa Sabah o sa kining Mindanao o sa Pilipinas. Mao man na dito man na mangumpra ng abusayap. Di ba? Ingon si Presidente, hala, anak mo diya sa Sabah kay naa ba din ay katumbag o nga COVID. Ang mga abusayap mag-alangani nagpangumpra dito mga gala sila ha, mga nagunang palaliton sa Sabah. Ay na ana dito bagong dagway sa COVID. Mao siguro nang giingon sa kining pangulo gituyo gyud mga gala og mention sa tuaga presidente nga ana dito mga gala ang B117 mga kaigsunan nga ingnon na og virus no bagong dagway sa virus may gala nga COVID-19. Alright, 54 minutos na nakalamay human ang alas 6 sa buntag. Dili pagyapon sa tuaga para guban-uban may gala sa programang issue sa masa. Ay kalimot ugma ato aning isgutan further may gala with Dr. Richard Mata para mas ma-explain no sa layman's mga kaigsunan kung unsa gyuning mutation in relation ini ato karong gisgutan nga COVID-19. Ayaw kalimot ugma pohon ugma sa alas 7 sa buntag ato na may galang nga hisgutan uban ni Dr. Richard Mata. Alright, ning tuura mga gala ato nang dalikyatan mga kasabong ang ato ang istoryang manok pang sabong alang karong adlaw mga higala adlaw nga Lunes og ania ang report. Dream come true sa usa ka breeder nga makaproduce og hiniktan nga adunay pusoon nga korte sa lawas o heart shape. Kining bahina atod kanato sa Panamax couplet ug Panamax forte. Ang pusoon nga korte sa lawas sa hiniktan mo'y ginaambisyon sagad sa mga kasabong. Kay matod pa sa mga Batikano sa sabong, kompleto ang away, ubos og ibabaw ang manok nga adunay heart shape nga lawas. Gawa sa iyang asset sa vertical elevation, aduna usab kini speed nga paspas makatuyok nga lisod maapsan sa kontra panahon sa away. Sagad sa manok nga naay heart shape ang lawas, aduna usab kini knocking power kung pamatay nga bunal ngadto sa kontra. Dili sayon ang pagkapot sa naisgutang produkto sa breeding.
Gikinahanglan ang masusi nga pagtuon panahon nga imong i-crossbreed ang bilog nga lawas sa barkuhon gawas sa maayong abilidad na daan sa linyada sa materyales. Angay nga masayran sa mga magmamanok pansabong nga dili usab garantiya 100% nga makaproduce ka og heart-shaped product. Bisan og ang imong materyales pulos heart-shape. Ang ilang korte sa lawas tungod kay magdepende gyapon ni sa ilang kaliwat o genes. Bot pasabot, posible nga adunay mutumaw nga dili sama sa ilang ginikanan ang korte sa lawas. Kaning bahina hatod kanato sa Panamox Couplet ug Panamox Forte. Naghatod og tips alang sa mga kasabong. Kini si Marga magaingon. Experience is the best teacher. Alright, inyo may galang nasaksihan no ato ang istorya manok pansabong no. Naghisgot ining episode mga higala labot sa kining breeding mga kalidad mga considerations na to sa kining pag-breeding. Importante mga higala nga naatay basis gyapon sa ato ang breeding. Lisod mag-breeding pataka lang tanong tungod kay di na baya nato mabalik ang result ug labaw sa tanan di na nato mga higala mabalik ang gasto kung makaproduce na o maot na kining produkto out of our breeding. So, una, nakikita may galay nindot na kining linyada, no? Mga considerations sa kining lawa sa imuha nga mga materialis, ilahang height, o ilahang mga karakteristik mga igala, aron nga pag-breed na to, ang ato ang gina-expect, no? Mugawas gud siya. Duha man kuning manok pansabong either pang commercial kanang ibaligya o bin baka mga higala pang away nimo pang lingaw-lingaw nimo imuhang iaway. Alright, I hope na nakahatag gamay nga tips sa tuaga baga kasabong nga dalit ka nato mga higala sa Panamox sa Couplet o Panamox sa Forte. Alright, doon balik ta no human sa pipila kabaga pahinumdum ayaw kalimot ato mga higala unyang suwayag sumpay to aga linya kaga Police Captain Ross Aguilar mga higala ato aga spokesperson sa Davao City Police Office kami kasayod ang mga kaigsunan no ani nga mga uwahing katikaran karon sa ato ang kapulisan especially in preparation mga higala no sa pagsugat sa bag-og tuig humanamang sa pipila ka mga pahinumdum. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Unsay kalahian sa Panamox Antibiotic Caplet sa Panamox Forte. Ang Panamox Antibiotic Caplet gimugna aron tuyo nga makahatag og mas epektibong antibiotic sa paspas nga kaayuhan alang sa mga manok pansabong. Samtang ang Panamox Forte ang pinakaunang antibiotic water soluble powder nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine nga makapadali sa pag-aayo sa mga sakit sa piso sa manok nga hybrid ug bactin. Panamox Antibiotic Caplet. Mapalit sa mga agri-vet stores sa inyong lugar. Insakto ba ang paggamit nimo sa antibiotic sa imong binuhing mga piso nga hybrid o manok pansabong? Bactin ug baboy? Ni epekto ba kini? Nasayod ka ba nga ang sayop nga paggamit og antibiotic ang hinungdan sa walay kaayuhan sa nagasakit nimo nga mga piso nga hybrid, manok pansabong, bactin ug baboy? Maong ani ang angay nimong buhaton. Hatagi og Panamox Forte ang pinaka-epektibo nga water soluble powder antibiotic, pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine. Sa paggamit, i-mix lang ang duha ka 5-gram pack sa isa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw alang sa mas epektibong resulta. Hinumdumi nga ang human grade formulation nga gihimo alang sa hayop gigarantiya nga adunay concentrated ingredients nga moresulta sa pinakapaspas ug epektibo nga resulta sa imong mga hayop. Busa ayaw na og dugaya, palit na og Panamox Forte. Available sa mga agri-vet stores sa inyong lugar. Available usab ang Panamox Caplet alang sa mga sunoy o manok pangsabong nga mapalit sa pinakaduol nga agri-vet store sa inyong lugar. Alright, balik na bigala diri sa Taga para kuyog sa programang issue sa masa mga bay live na live sa KAMM Media Network
Og labaw sa tanan mga igala, mabati tanan sa mga nagkadaiyang radio stations sa Visayas o Mindanao. Ay, good morning kay Nico Amber, ha? Namintana sa iyo pagkay sa buntag. Alright, dinita mga igala sa to ang ato ang suway sumpay nga to aga linya mga igala nga to kaga Police Captain Rosa Aguilar. Aron nga makisayod ta mga igala unsay mga latest update karon sa to aga Davao City Police Office. Ini nga panahon mga igala sa holidays, Police Captain Rosa Aguilar. Ma'am, good morning. Sir Jun, good morning. Good morning sa iyong mga tagpaminaw. Yes, Ma'am Rose, unang una, kumusta po ang ato ang Davao City Police Office during the holidays? And of course, ang ato ang preparation na usab alang sa lain na usab nga holiday karog bag-ong tuig. Kumusta po? Opo, Sir Jun. Ang ato ang pagsaulog sa Kapaskuhan atong niagi, no? Konsiderar nato no nga malinawon o walay na sakpan o na walay violator sa ato ang nagpabuto og firecracker uban pa. O karon hugot na pod ang preparasyon para na pod sa pagtagbo nato sa bag-ong tuig. Ato ni agi ang tanang mga simbahan ato adjong gideployan og mga personnel aron siguro no ang half-size sa matag simbahan sa pagsilibran sa Pasko. Gud siya ma-in place. O karon na pod kay na po sa bagong tuig mao na pod niya amo gitutukan nga ato ang mga police sa Davao City kanang ma-deploy siya dito pod accordingly sa katong panginahanglan sa sitwasyon ilabi na katong sa mga Sir Jude, mga hilit-hilit pod na lugar o katong posibleng na ay mga violators pod. Okay, Ma'am Rose, diri ko una sa istorya nagpagawas og advisory karon ng ato ang kapulisan o ang ato ang City Health. Labot nini nga mga sindikato kuno nga manawag din na sa balay nga magpaila-ila nga taga City Health sila. Then mag-disinfect kuno sila pero manglimas dahil sila dinha sa kining mga balay. Doon na ba yung mga kaso nga sama nini nga natala dinha sa to ang kapulisan, Ma'am Rose? Actually, mo na siya ang advisory pero kung recorded incident na to nga masulti, wala nagpatala ana Sir June. Wala pa tay mga ina pangitabo. Opo. Pero kining nga nisgutan nga advisory gi-disseminate na ni sa ato ang kapulisan sa tibuok Davao City. Opo. Okay, Ma'am Rose, dinita sa kining mga petty crimes, kumusta na ba? Usually, pag holiday season, mao gyud ang ato ang problema, no? Kawat, kuot, shoplifting, og uban pa kining mga bunga sa inom-inom. But dili sa Davao, doon naman tayo gipatuman nga liquor ban. Kumusta na po ang kining mga petty crimes? Opo, Sir Jude, sama sa imong giingon na tay mga executive order na ginapatuman ang kapulisan nakatutok pod sa police operations despite pa ingon nato kami ang tagpa-implementar sa katong health protocols. Padayon gihapon ang mga police operation. Sa to ang mga petty crimes, Sir Jun, naandan man gud nato nga pag Disyembre mo saka ang petty crimes tungod anang sa mga malls, sa mga shopping malls, sa uban pa, o uban po tabak ka, kanang mga nakainom na. Apan tungod po kaning executive order sa liquor ban, o sa ato ang curfew, o sa to ang FM pass, dako kay siyang tabang wala kayo tayo natala ng mga petty crimes sa panahon sa Pasko. Kaya tungod lagi limitado na pagbaya ang movement to, ang lihok sa matag usa. Ilabi na sa katong sa curfew, Sir June, o katong sa liquor ban. Sa pagkakaroon, masulti na ito nga, wala ko'y figure, Sir June, pero nagmonitor ko, nakita na ko mga report matag-adlaw nga wala ingana nga angay ikabalaka nga mga panghitabo with regard sa petty crimes. Unta magtuloy-tuloy na ni hantod matapos no ang kining bag-ong tuig, Ma'am Rose, magsugat na sa bag-ong tuig nga hapsay o malinaw nga to ang tibok area of responsibility. Mao na atong pinakatumong o ginapalingkamutan sa inyong kapulisan. Siyempre dako pod kayo ang tabang sa matag usa ang mga Davawin niyo nga din sila kanang responsabling Davawin niyo ba nga motuman pod sila sa ato ang mga gina-implementar. Now, Ma'am Rose, doon na ta sa 2021 unsa may mga nakalatag nga programa sa tuang DCPO alang sa 2021. Sa 2020 nasugdan na nato ang
propagation or additional police stations, no? I guess napay mga pending, no, nga mga himuuno na to nga mga police stations dinhi sa dakbayan sa Davao isip metro na ta, no, sa kining hisgutanan sa tuang kapulisan. Gawas nini sa pabay mga nakalatag nga mga ingno na to programa sa tuang DCPO sa 2021. Una, sa administrative nga bahin, gidala umano nga matukod na tong 5 pa ka police station nga angay nga itukod. Atong ginahulat anang 5 ka police station, Sir June, ang opisina, ang physical ang panginahanglanon nga opisina kay mapasalamaton ta sa local government unit kay sila mismo ang mo provide ani. So hopefully by next year mo na ang gilauman mga kasagaran, mga tukod og mga building. Headquarters, apil po na siya sa administrative nga function. Sa atong operational, Sir June, mas kaning ang approach na po na to sa to ang mga security matters, no, lahi na po kay tungod sa to ang mga sitwasyon. So iangay gihapon na to siya i-blend na to siya kung saan po ang trending sa panahon, Sir June. I-align na to, no? Kung unsa ang uso, kumbaga. Now, uso ron ang online. Naabatay, gi-create nga special unit ani Ma'am Rose nga magtutok sa mga krimen nga natabo online. Opo, Sir June, nag-augment ta og mga isa ka team nga personnel nato sa sa cybercrime unit. O compose sa Davao City Police Office nga katong ang mas action team mga makatabang dito sa cybercrime para siguruhon nga ang man gud diha ang ato ang ginatan-aw man gud diha nga kung taga Davao City ka, so appeal ka dapat sa mga ang serbisyuhan. So ang pag-provide na isa ka team dito sa cybercrime dapat na kay tabang sa lahing pamaagi sa mga online nga mga violation nga makatabang sila dito. So sagad mo sa mga pangitabo ron na diya sa kining online na Ma'am Rose, no, wala na kayo sa actual kay tungod lagi na limit man po, no, ang movement sa to ang mga kaigsunan nunot nining COVID. So mas maina, no, nga at least din sa kining online na aputay nakatutok din nga mga police personnel kanang na-mention nimo nga cyber unit. Cyber unit, no? Cyber unit ang tawag ana. Opo. Cybercrime unit po. Cybercrime unit. How about kini mga scam? Usually nahitabo ni sa online na Ma'am Rose. Kumusta na po ni nga mga scam? Naapa ba? Kasagaran, Sir Jun, ang mga biktima ana, no? Kaya mo adto man din ang police station kaya nga ba man po na sayod, no, nga naay sa ka-unit kaya nagtutok ana. So kung adto sila sa police station, ato po sila i-assist na i-refer na to sila sa cybercrime unit para dito na ipahigayon kung sa yung mga angay buhaton para maka-file sila og kaso. Kaya itong problema sa riot, wala man siguro riot online siguro. Ang riot actual man gyud na. Itong gigaproblemahan kini ito sa mga batanon. How about kini mga youth offender na to, Ma'am Rose, kumusta na ba mga kaso ani? Ni Kunhod ba gyud ang kaso sa mga youth offender? Masulti na to safely na ni Kunhod. Ni Kunhod kumpara itong ni aging tuig. Opo. Pero ang pagkumpara maguna to medyo layo naman itong ni aging tuig. Pwede na ito mag-comparison ni aging bulan. Kung ang sa December, mapapapod na human, pero ang November ni Kunhod siya kumpara sa Oktubre. So, hopefully magpadayon na sa June. Mo na itong mga itanaw no nga magpadayon na siya. Ilabi na kaning sa mga natala nga record sa kaning mga sa ACL nga violations. So that's good news, ha. Mas mas intimate ang pagsaulog kay mga pamilyar ang naa sa mga panimalay, dili sa mag-party-party o dili sa magtapok-tapok kanang mamahimo na hinoon mong respondihanan sa kapulisan. Padayon ta nga mahimo na safety ang matagusan nato sa mga pagtuman ato ang health protocols o gano'n na hinumduman nga ang maayong panlawas ang pinakadakong gasa nga atong madawat sa atong kahitasan.
All right, thank you so much, Police Captain Rose Aguilar, and good morning po, ma'am. Advance Happy New Year. Amping, Sir John, amping. Amping po, no? Si Police Captain Rose Aguilar Miguel, ang ato ang spokesperson sa Davao City Police Office, mga bahay, no? So, ang krimen gud ko mo ang sumadahon, may kuan gud kunhod. So, na ay bag-o mga higalag dimension nga to aga PNP instead nga maka kani ato mag-focus mga higala dina sa kining street crimes dinhi na lang ta aning mga cybercrime o of course tabang as frontliner mga higala niini nga problema karon sa ato ang pandemya, di ba? Kaya kung buto na naon mga higala wala naman kay trabaho karon ang pulis, no? Kay may riot kaniya to mo na ilabad kay sa ulo mga higala, away, hubog, wala naman kay likurban man. Ang tawron nga mo inom matug man diretso. Ano man likurban ba ya? Oh, bawal ba ya mag-inom? Unya nag-inom ka na hubog ka na, maoy ka na. Aggravating or additional sa imuhang kaso nga pagmaoy ang imong pagkahubog kay bawal ang ilimnong makahubog karon nga panahon na hangtod pa ni sa December 31. Nako. Paghubog mo ngadto na sa pitsa 1 sa Enero sa 2021. Ala din magyaka mo din naginom. Oh. Kay Wiley Corban. Pero ayaw lang po paghimo og krimen. Kay wala man ni mga higalay deadline, wala may expiration mga higala sa kining ato ang revised penal code gusto aga mga special laws mga kaigsunan na nagsilot yan ang krimen, di ba? Liquor ban lang sa December 31. Pwede na ka mag-inom ka pagka mga alas 12:01 sugod. So kuha naman na January 1 naman na DJ Sweetheart, di ba? Kaya alas 12:01 January 1 naman na. Pwede na ka mag-inom na ka na, di ba? Pero atong Pasko daghan man gyapon gainom, namalit dito sa Del Norte. Ang uban mga higala namalit dito sa Del Sur gainom man gyapon, no? Okay lang na kay wa man mga higala nagmaoy, di ba? Kay og magmaoy nako. Uli ang problema. Anggong pa ka sa kining ingno nato mga higala prisuhan. Dito ka mamasko. Paita. Dito ka mamasko sa prisuhan. Ingnon lang nimo nga asa de ka wala lagi katong Pasko lagi. Nag-quarantine ko. Nag-quarantine sulod sa prisuhan di ay. So muna ilikaya na to. At least nga to aga police naluag-luagan din mga higala sa mga street crimes. Unya mas maka-focus sila mga higala dinha sa kining ato ang pandemya o problema sa pandemya niini mga higala nga paglusad og checkpoint isip mga frontliners. Doon na may galay 15 minutos ang kalabangay human ang alas 7 sa buntag. Ay, sa makausapan mga higala ang ato aga Department of Education kung DepEd mga higala nagpailuna na og anunsyo nga dili may tabo aga pilot program sa DepEd nga magpasiugda na mga higala og face-to-face classroom instruction tungod niini mga higalang bag-o karon nga development aning COVID-19 nga nagmutate. Oni ang gipalandog mga higala ni DepEd 11 spokesperson Genilito Dodong Atilio. Kadunay kamanduan si DepEd Secretary Briones nga ihiklin una ang pilot program nga face-to-face classroom instruction sa mga low-risk areas tungod kay wa pa ta makabalo kung unsa mga higala ka mangtas kining bag-ong dagway karon sa COVID-19. Para lang masiguro mga higala og dili mabasol pag-abot sa panahon ang DepEd morning naniguro lang po in town ang DepEd nga pwede man na ihiklin lang una nato na
hangtod dili matagaan og saktong katinawan mga higala ang kini nga nahisgutan nga bag-ong dagway sa virus. Actually, na-feel na po siguro sa DepEd ba nga murag dili gyud effective ang kining online. Niingon naman si Dodong Atilio, ang ato spokesperson Maygala sa Department of Education dinhi sa Region 11 nga di man po daw masulti nga dili epektibo, no? Pero mas epektibo lang gyud tong face-to-face classroom instruction. Una, ang iyang gitumbok Maygala, dili tanan dunay maayong internet connection. So kung dili maayo ang imong internet connection as the means mga higala sa imuhang instruction ngadto sa mga estudyante as teacher, lisod nga masabtan kining naisgutan mga higala nga sistema. Putol-putol ka, mura kag TV paminahon sa imuhang estudyante, di ba? Murag naa ka sa langob, wa man ta ka sa langob. So maglisod mga higala. Ikaduha, naay ka na bang kadugayon sa pagresponde sa panginahanglanon sa estudyante? Kung naay kalibog ang estudyante, na supposedly he or she can raise it immediately before his or her teacher, samtang nasla sa classroom, kana dili dayon niya pangutana, no? Iyahang kalibog di dayon siya maklarify. Masahay maputla nag-internet, masahay mawala lang yun ang internet. O, di ba? Unlike katong naa sa actual nga classroom instruction, you can easily raise your hand, ma'am, sir, can I ask question? How about? O, di ba? Anak man na. O, labi nagnaminaw ang crush, mag-question dayon. Haron ingnon nga bright siya. Bisip ka ba? Di ba? No? Kani daw mangutana daw di na sa classroom. Daghag rason mo question kay wa makabalo. Mo question kay gusto makabalo. Mo question mga higala kay gusto magpahibalo. Hibalo ba? Siya na. Kay naminaw, nagtanaw ang iyahang crush. Nako. Nya, napoy mga teacher nga maitok po sa mga inanang estudyante, labi na nakabalo na siya kung sa'y tubag. Imal ko ng estudyantihan niyo. Katapot na class. Diba? Nabo kayo yung nana po nga teacher, dali kayo makasimhot sa imuhang diskarte. Diba? Sabi na ka na sa mga high school, ako, aron ingnon gyud ba nga attentive, aron ingnon gyud nga ilusop po, aron ingnon gyud nga maayo sa classroom, mag-question. Bisag kabaw na may galag unsay tubag. Uso na sa kanang high school. Uso na sa high school. But anyway, that's the most effective way mga higala sa kanang gitawag na tog pagtudlo sa mga kabataan. Kana gyud din sa kining classroom. Wala kayo interference. Kay kung naalas balay may gala, nasahay ang mga barkada manawag. Samtang nag-module pa ka, masahay ang igsuon, manangpit. So, out of focus ka, kabaw ka, pag mawala ka sa focus, tungod kay gitawag ang imuhang attention, na divert nga to sa lain, it takes time for you to recover again. And, i-set na po nimo og balik ang imuhang attention, nga sa imuhang lesson. So, dagag interference. While diha sa classroom, kung unsa ang inyong gidiskusyan din na, naghisgot ba mo may tungod ni Jose Rizal, naghisgot ba mo may tungod ni Lapu-Lapu, maro gyud na siya kay puro raman na mga classmate din hang naa ug si teacher, di ba? So importante gyapon nga naagyoy classroom instruction. But for now, medyo maglisod gyud. Kay basin unya lagi ug mao pa ni mahimong mitsa mga higala sa daghag problema, no? Sa kining COVID, tungod kay naa mga higalay kining panagtipo na sa mga estudyante dinha sa usa lamang kalawak na pwede pas-pas mo takboy mga higala
ang bag-ong dagway ni ining COVID-19. Muna gyud panaganaan sa ato ang Department of Education nganong ilaha mahigala gipadaplin una ang plano na mag-launch mga higala og kini bang tawag nato og classroom o face-to-face classroom instruction. Ani pilot program supposedly. Og sa DA pa ni siya in connection sa ESF mo ni siya gitawag og Sentinel Pig, ha? Sentinel Pig ang tawag ani DJ Sweetheart. After pila ka bulan tan-aon kung naa pa bay ESF mo po ni siya pilot program po ni siya sa DepEd, kining face-to-face classroom instruction, no? I don't know sa korte kay one of the right constitutional, dili lang ni siya basta-basta mahigala nga katungod. This is a constitutional right, di ba? Diya sa Miranda doctrine. Miranda naman. Miranda doctrine mga higala, di ba? Your right to face to face with the witnesses against you, di ba? Sa oron pag face to face nimo sa witness, kung puro na lang mo naka-on cam, di ba? Kung pasabot sa face to face actual, no niya. On cam naman taron kay mahadlok man pud si judge in town o mataptan aning COVID. So naka online hearing, ang himo karon sa korte. So is it a violation kana sa ato ang Miranda doctrine, sa atong Miranda rights, ang imuhang katungod nga maatubang nimo face to face ang testigos batok kanimo, di ba? Daghan man na right to counsel, right to bail, right to due process, right to face, no? Sa kining witness or witnesses against you, di ba? Right to remain silent. Ang kining right ng mga akusado mo na nga sa kadaghan sa kaso sa korte may higala gamay ra gyud kaya makumbikto tungod sa kadaghan sa kini mga higalang katungod sa mga akusado, di ba? Pero diha lagi nangutanan ta kana mga higala nga provision nga imuhang katungod nga matubang nimo ang mga testigos batok sa imong kaso, dili ba ma-violate na siya dinha? I-online na lang, through camera na lang, di na gyud actual face to face mga higala. Daghanong nga usab tungod ani may higalang COVID, di ba? Daghan nga usab tungod aning COVID. Ang kinipod mga higalang kuan, mga business transactions nato, di ba? Kanang pagpirma og mga kontrata, the authenticity of the specimen and signature mga kaigsunan, usapo na, no, na napiktuhan tungod nini mahigala nga pandemya sa pagkakaron. Instead mo adto dito kay papirmahan, apay mga ceremonial unsa pa nang tawag din na nga magpirmahanay mo, no? Di na lang mahigala sa kining ingno nato og online. Okay, wa naman. Lison naman mag-gather mo dito. Pasil unyag madakpan pa mo sa mga pulis kay bawal ang mass gathering. No? Dapat mag-observe og social distancing. Ayun Alright, doon na magkalay 25 minutos na nagkalabay humana ang alas 7 sa buntag. Live ta may gala din sa tog programa ang issue sa masa og sa KAMM Media Network nga babati sa mga nagkadayang radio stations sa Visayas og Mindanao. By the way, condolence sa to ang kauban amigo ato ang kuya, no? Si Kuya June Soter, no? Si Kuya June Oshunes Soter, ay condolence sa pagpanaw sa iyang amahan, no? Kagahapon adlaw ata, condolence. Ana gina, wa manggoy modular mga higala ning kalibutan ni kitang tanan. Mao gyud nay ultimate destination nato. Mabitaw ng mga religious advocates, no? Kanunay gyud na nila
pasibaw, matag wali, matag humili mga higala, nga kinahanglan andam gyud ta kanunay. Oh. Kay ang kamatayon mga higala, moabot ka nato sama kuno sa kawatan sa kagabihion. Aba. Sama ang kamatayon, moabot kuno sama sa kawatan sa kagabihion. Oh. Why na sayod kanusa. Muna nga bugtong pagpangandam ang ato ang himuon. Oh. Ingon ba nako moabot sama sa gugma sa kagabihion. Oh. Nga wa ta masayod kung kanusa og kinsa. Aba. Uy, di na to program mo. Di ma-program ang kinabuhi mga higala. Kung ang kinabuhi pareho palang unta sa kining computer nga pwede ta makaprogram, okay unta kaayo. Ug labaw sa tanan pareha sa computer nga pwede nato ma-edit natay editing machine. Unta man ang kinabuhi mura mag-basketball shot dili. Alright, Tator, may kailang bumalik ta. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdom mo ba ni DJ Sweetheart. Kalibot may kailang itong programa dalit ka nato sa King sa Vita Plus. Alang sa masimsog nga kayupan, mag-King sa Vita Plus na tungod kay puno kini sa mga vitamina o mineralis alang sa tuang mga hayop. Alang nga to sa mga dunay hinigtan, doon na po may kalay Panamox sa Caplet. Epektibo kayo nga antibiotic mga higala. Paspas makaayos sa mga balatian sa inyo hanggang mga hiniktan may mong gamiton usab sa pag-flushing aron nga mamintina nga di makasulod ang mga bakterya or virus kanha sa imuhang manok pangsabong. Available usab ang Panamox sa Forte alang ngadto sa inyo mga piso. Naka-brother or naka-range Panamox sa Forte ang pinaka-epektibo mga higala nga antibiotic. Tawad bubalik ta human lamang ang pipila ka mga pahinumdom. Dagkong premyo ba ang inyong gipangita? Loads, appliances, o cash? Apil na sa Hugawan sa Hapon, King's Vita Plus Animal Feed Supplement o Panamox Antibiotic Caplet and Panamox Forte Raffle Promo. Sugod Nobyembre 2 ngadto Enero 2021, manghatag ang pinaka-epektibong suplemento sa inyong pinuhing kahayupan o papremyo. Kinsa ang pwede mo appeal? Join diha ang mga aggregate staff sa Visayas ug Mindanao. Product users gikan sa Visayas ug Mindanao. Page followers sa bisan asang bahin sa Pilipinas ug mga aggregate owners. Unsaon sa pag-appeal? Simple ra kaayo. Just like, follow and share lamang sa atong Facebook pages sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement o Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte. Humaniini is screenshot as proof. Sa mga aggregate staffs o product users, ayaw kalimot sa picture ninyo samtang nagpalit sa produkto sa inyong paboritong aggregate stores o isend kini sa Facebook page asa kamo nag-like uban ang inyong ngalan, address o contact number. Samtang sa mga page followers, like, follow and share lang sab sa atong page uban ang screenshot. Pakapini usab kini og creative photo sa produkto, din may chance sab kining mudaog og papremyo. Diba simple ra kaayo? Aron nga happy hugyaw ang kahaponon, tutok lang pirmi sa hugyawan sa hapon ug dagga ang mga exciting prizes. Apil na! Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Unsay kalahian sa Panamox Antibiotic Caplet sa Panamox Forte. Ang Panamox Antibiotic Caplet gimugna aron tuyo nga makahatag og mas epektibong antibiotic sa paspas nga kaayuhan alang sa mga manok pansabong. Samtang ang Panamox Forte ang pinakaunang antibiotic water soluble powder nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine nga makapadali sa pag-ayo sa mga sakit sa piso sa manok nga hybrid ug baktin.
Panamox Antibiotic Caplet. Mapalit sa mga Agri-Vet stores sa inyong lugar. Insakto ba ang paggamit nimo sa antibiotic sa imong binuhing mga piso nga hybrid o manok pang sabong? Bakti ug baboy? Ni epekto ba kini? Nasayod ka ba nga ang sayop nga paggamit og antibiotic ang hinungdan sa walay kaayuhan sa nagasakit nimo nga mga piso nga hybrid, manok pang sabong, bakti ug baboy? Maong ani ang angay nimong buhaton. Hatagi og Panamox Forte ang pinaka-epektibo nga water-soluble powder antibiotic, pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human-grade formulation. Sama sa amoxicillin, xylocin, paracetamol ug carbocysteine. Sa paggamit, i-mix lang ang duha ka 5-gram pack sa isa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Alang sa mas epektibong resulta, hinumdumi nga ang human-grade formulation nga gihimo alang sa hayop gigarantiya nga adunay concentrated ingredients nga moresulta sa pinakapaspas ug epektibo nga resulta sa imong mga hayop. Busa ayaw na og dugaya, palit na og Panamox Forte, available sa mga Agri-Vet stores sa inyong lugar. Available usab ang Panamox Caplet alang sa mga sunoy o manok pang sabong nga mapalit sa pinakaduol nga Agri-Vet stores sa inyong lugar. Alright, balik na may kala. Dinis sa Toga Panagawanuban sa programang Issue sa Masa Live pagkayapon sa KAMM Media Network. Ang gimanunggan may kala sa mga radio stations sa Visayas, sa Mindanao. 92 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Og ning tungura may kala, dinhiw nata sa tuang wahing katikaran sa ato aga COVID-19. Alright, sa tuwa may galang update sa COVID-19, ang tuaga Davao Region adunay 1,900 nga active nga kaso may gala. Total of 12,180 sa kinatibuk-an ang nalistang kaso diri sa Davao Region. Ang naka-recover may gala 9,798, samtang ang namatay 482. Sa tibok nasod Pilipinas, moabot na ngadto sa 22,099 ang ato ang active nga kaso. A total of 469,886 ang total case. Ang nagka-recover may gala na naman sa 438,678. Samtang ang namatay 9,109. Samtang sa tibuok kalibutan, abot na may gala ngadto sa 22,012,197 ang atong active nga kaso. 80,847,044 ang ato may galang total case. 57,067,516 ang ato may galang recovery. Samtang ang nangamatay nga tigbak may gala wa na mauli sakit sa COVID 1,767,331. Ayun, muna ang latest update may gala sa ato ang COVID-19 hinubit gikan mga kaigsunan sa kining tuag Department of Health og labaw sa tanan sa tuang World Health Organization. Happy birthday kay Joseph Hituya, belated happy birthday. Og happy birthday na lang sila mga nagsaulog silang adlaw na tawan karong adlaw December 28 mga higala 2020. Advance happy birthday kang Eric Ramos. Eric Ramos na adi napita sa Barrio Obrero. Nagsigi og sugkay siguro na rog ubi halaya din ha. Nagluto og ubi halaya. Si Eric Paman Ramos. Alright. Good morning. Live on air takaron diri sa All Right Arriba 104.3 FM. Rojas City, Capiz area. Ayun, thank you so much. No? Good morning. Salamat sa pagpaminaw sa All Right Arriba 104.3. Ayun. Doon na may galay 36 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buntaga. Kumusta na ba itong pulis? May galang si Junel Nuisca. Ingon na ba si Presidente Duterte nga death penalty daw? Bisag wa tayo death penalty. Nag-ingon sa Presidente nga kamong mga kriminal nga pulis. Ayaw na lang mo pagpiyansa-piyansa.
Kay mas safe ang naa sa sulod sa prisuan kaysa mugawas ka. Ako. Ha? Unsa ka ni nga mensahe may gala sa tuang pangulo, nga mas kuan ko no, safe kung naata dinha sa kini nga prisuan, syempre safe tungod kay naay atop, naay bungbong, naay rasyon og labaw sa tanan, naay security guard. Muna nga safe ka. Kay kung mugawas ka, nako, basin og i-charge ka din nga idagan, i-charge ka din nga nibalik sa imuhang bisyo, sa papay charges nimo, nako, di naman ka ka-argue may gala kay mabugnong bangkay naman ka, di ba? Maringon sa Pangulo, kamo mga criminal police ay na mo papiyansa, uyo na lang mo din na sa prisuhan. Kanis news ka, death penalty ni. Wala ba tayo death penalty na kay gi-abolish na ni Arroyo mga igala. Niya karon na ay death penalty. Although kato mga igala si Nuesca o kasong Nuesca, naka-ani to mga igala o daghan o nga mga reaksyon. Naka-ani mga igala o daghang emosyon sa tuwa nga mga kaigsuunan. Very touching man god, especially ngadto sa mga nakakita may gala sa video kung paunsa niya gipatay ang mag-inahan mga igala in broad daylight. Wag siya kahadlok. Nga daw, wag siya mga igala ining bang pagduha-duha nga pamusilon to may galang mag-inahan. Dito sa kining panikitar lang. Diba? Ang katawanan ron, mao ni, tungod sa pamahayag ni PNP Chief General Dibold Sinas nga nagkamuritsing mga higala, daghang mga PNP officers ang mihimo pog statement in connection mga kaigsuunan sa kaso ni Junel Nuesca. Pasabot, na naman tayo PNP chief, nganong naapa may mga senior officers nga naghatag pod mga higala og statement nga supposedly kay naman tayo chain of command, PNP chief ramang yun ang kwan. Unless kung kining mga senior officers dissatisfied mga higala sa statement sa ilahang boss nga si Sinas. Di ba? Kay burag nakaani mga igalag, daghang mga pagbatikos ang statement ni Sinas. Oo. Ang burabag iya pang gibasol mga igala ngadto sa mga sibilyan ang nesgutan nga panghitabo nga hinimuan sa iyang pulis. Siyempre, mga senior police officer like General Tagum, si Colonel Kraft, burag dili man ni mao pagka-plaster ning statement sa PNP in behalf baya ni PNP nya kita PNP baya ta kunya ingon ani ang statement muna nga mga senior officers naning kamot mga higala to aid their PNP chief nga wa magkadimao ang ideya mga kaigsuunan sa pagtubag sa isyu nga naglambigit sa pagpamusil sa iyahang sakop. Kay mas masabtan pa man nimo mga higala ang statement ni General Tagum. Mas naapa may sense ang statement ni General Tagum. Mas naapa may sense ang statement mga higala ni Colonel Kirby John Kraft din sa DCPO kaysa kang PNP Chief Dibold Sinas. Diba? Si Sinas, ang iyang istorya, ibawal ta na ng video-video. Kaya baka balikan tayo. Very tricky. Yan yung giwarningan ang publiko may gala nga di magkuha og video screening. Dapat iyahang i-praise ang public for having that kind of courage na makabidyo siya just to tell the truth, di ba?
Di ba na pwede nga, maugid na nitabo mo, wala man kayo supporting document. Na ako'y video. Di ba? Res ipsa loquitur. Thing speaks itself. Kung unsa na nakita na to sa video, unless edited mga higala, mauna siya. Dapat ang gihimo ni Sinas, iyang gipasalamatan tong nagvideo, inay iyahang kundinahon, iyahang hadlukon, iyaha may galang saywaron nga ay mo video kay basig balikan mo ana. Di ba? Usa na katunturugok mga higala nga statement sa usa ka PNP chief. Di ba dapat iyahang pasalamatan ang katong civilian nga nagka-capture og video sa pulis nga way ko kaluoy nga gipatay mga higala ang 52 anyos nga inahan og ang 25 anyos nga anak tungod lang sa bangi siyuta. Wa mga higalay armas, gipamusil niya, iya yung gipamatay. Aksyon pagbangon, giusban niya, gipatay gyud niya. Dapat ang statement ni Sinas iya untang giangkla dito sa istorya ba nga. This is a special case. And this is a moral lesson. This is a kining awakening incident. Di ba? Ang mga tao karon, naanay courage nga mokuha og video anang mga crime para matabangan ang mga pulis nga masulbad dayon. Mo manay kanunay reklamo sa mga pulis, kulang ang mga ebidensya, dili ma-prosecute ang kaso, ma-dismiss ra. Karon, dapat ang gimo ni Sinas, iyang gipasalamatan ang mga civilian o gi-encourage nga mo participate kay kabahin ta sa pillars of justice ang mga civilian. I would like to commend the civilian for having this kind of courage to help our PNP to fast-track the investigation and ultimately punish those who committed the crime. Maunta na ang tenor. Huwag tumayon nga muna dapat yung istorya, pero maunta na dapat ang tenor. Kaya mauna ang gina-expect sa mga tao sa usa ka PNP chief. Iya naman hinuon may galang ipanghadlok ang mga tao nga sama-sama kanang oy, ay mo pagkuha picture ha, kay delikado kay na, kay basig balikan mo. Naarbay armas ang kanang suspect. Usang klaseng PNP chief. Munang naaroy mga panawagan, mga igala, kay sa Mayo para ba ni mo retire? Pa-retire na lig sa'yo. Pa-resigno na pagka-PNP chief, kay walay pulos. Walay mga programa nga mga igala, si Sinas nga kayo sa PNP. Bisa ng ubang mga pulis na nawagan na. Ang unta, mailis na ng PNP chief, kay walay moral ascendancy mga igala, dinha sa pagpangatungdanan sa ato ang institusyon sa kapulisan. Dagha mga senior officers nga naningkamot mga igala nga mabangon ang mayong reputasyon sa PNP with the guidance mga higala and instruction sa tuang presidente nga mabangon ang dili mayong reputasyon sa tong kapulisan. And here comes Sinas mga higala, nagdungag-dungag lang sa problema sa tuang PNP. Di ba? Tanawa. Si Colonel Tagom, unsay statement ni Colonel Tagom? We condemn as much as possible dili unta may tabo ni ingon ani, because still that senior police officer mga higala believe nga ang pulis na dapat taas nga pasensya as law enforcer na ay sakto mga higalang panghuna-huna nga mobalanse sa sitwasyon. Mas matured siya sa ordinaryong sibilyan sa balanse mga higala sa kritikal nga sitwasyon. Pulis, they are being trained mga kaigsunan nga mohimo sa ingon, mo responde mga higala in a proper way. Diba? Mao na ang training sa tuang pulis. So kung wala na nimo na ma-comply na, but pasabot di ka dapat mahimong pulis. Si Colonel Kirby Jancraft na apoy sama nga statement mga higala nga dapat mag-serve yun sa mga tao because that is our cardinal duty to serve and protect the people. Dapat pahabain pa yung pasensya.
while human as we are, but we have a special training para ma-distinct na mga higala as policeman different from ordinary civilian. Di ba? Mao man na ang training nato. Tungod kay kung wa ka mga higalay, pulis ka, wa kay pasensya, how can you protect the civilian community? How can you serve kung ingon ana lang kamubo ang imuhang patilog? Di ba? Now, isinas, pagawas og istorya nga nagkamuritsing mga higala. Isamot na hinuon kadaot ang pulis mo nang mga senior officer na ning kamoy. Dili na yung nana. Ano ning kamot in our own way. Oh. Rest assured. We will be guided by the very principle to protect and serve the people. Kung ning kamot po rin taon ng mga senior officer nga di sila maduhig sa statement ni Sinas. Kaya kung ang statement ni Sinas may gala, tarong pa, wa na yung mga senior officer nga magpagawas pag mga statement mga gala in relation aning naitabo kang Nuiska. Apan tungod silang tanaw nga murag wa magkadimao ang statement PNP chief, pauna nga nagpagawa sila og sarili nga statement nga this is how your police should respond, should act in case nga ingon ani ang sitwasyon. Diba? Mas nasabtan pa ang mga senior officers mga higala sa PNP kaysa kang PNP chief. Mas na-appreciate pa mga higala ang statement ni General Tagum, mas na-appreciate pa ang statement mga higala ni Kirby John Kraft, ang city director o guban pa nga mga senior officers mga kaigsunan kaysa kang PNP chief. Bura mag sama ning istorya ni PNP chief. Oy, bura man ning istorya sa palahubog. Bura mag ni istorya sa professional. Di ba? Kana minal dito ba? Ang iyang approach ba minal dito? Trawar ko ning istorya nga. Ka na mga dagkog tiyan og sa inato pa ba? Di na ma-promote. Wa gyud sa maingon nga iyahang i-dismiss. I will give you 6 months. Di na mo ma-promote. Siya dako man siya tiyan. Okay lang siya nga di na siya ma-promote kay siya naman ang PNP chief. Waragot. Ang iyang statement ba kanang murag binadoy ba kanang pinalahub, ano mapalahubog gani. Ngisi dayon. Di ba? Okay lang kag di na mo hiyos imong tiyan din na kay wa naman kay promotion kay ikaw na may pinakataas og ranggo sa PNP. Di ba? Ang alaot kadtong napataon sa ubos nga gusto ma-promote niya dagkog tiyan. So kanang imuhang order good only for your men. Pero sa imuha dili ka cover sa imuhang order, immune ka. Di ba? Unay giingon, sunda nga ako ang gimando, ayaw sunda akong gihimo. Muna ang prinsipyo siguro aning ato ang bag-ong PNP chief mga higala. Sunda ang akong mando, ayaw sunda akong gihimo. Unsa may gihimo nimo sir? Kag padakog tiyan, di ka pwede magpadakog tiyan. Ang akong mando, ayaw padakog tiyan. Muna sunda. Di ba? Hindi man siya cover siyang kamanduan. Ang cover siyang kamanduan, kadto lang mga higala nga mga gusto pa magpa-promote. Pero siya, di naman daw siya gusto magpa-promote. Kaya naan naman siya, PNP chief naman siya. Kung sabay, pa may promotion na ng PNP chief na kawa naman, that's the last post. Nga imuhang makabot ang mahimong PNP chief. So, bisag dako pagkagtiyan din ha, how? Okay lang. Di naman ko magpa-promote. Retire naman ko. Dili man qualification kung mga apply ko gabinete, mga apply ko secretary nga slim ta. Daghang mga gabinete, daghang mga secretary nga dagkog tiyan gyapon. Di ba? Ubis. Ubis. Okay na, mingon ta may gala nga walay moral ascendancy nga to ang PNP chief to lead this men in uniform nato mga higala. Violator na daan sa protocol, pa mga higalay postura nga obis, at naghag-qualify din ha, mga smart nga mga senior police officers. Saan ba ni? Nadaot ba ni mga higala sa bakir-bakir?
Duha man gud ay bakir ani. Kang presidente, lalaki babae. Ano nga, gigugom ko daw ning mahimong PNP chief, bisang nagka-idar-idar na may galang resume. Daghan kayo violation mga igala. Na controversial anang iyahang birthday manyanita niya. Pero gihimo gyapon PNP chief, kay gigroom ko daw ni. Kaya na duha ka bakir mga igala, lalaki o babae nga doon ni presidente. Ay, nako. Mga istorya mga igala, bura og wa sa isip. Wa niya huna-huna ang iyang istorya. It speak in behalf of the organization. Diba? Pati itong mga pulis nga tarong madamay sa iyahang inistoryahan nga way klaro. Una nga mga senior officer in town, nasabtan po nato mga igala nga maningkamot na lang po na og explain nga di sila maangin aning trabaho mga igalang di Bolginas. Ningkamot na lang po sila nga masabtan sila sa mga tao. Diba? At least na ang ilang paningkamot mga igala nga masabtan sila. Kaysa maminaw lang taning sinas nga ang atong sabtan siya nga burag inistoryahan sa kanabang palahubog mga igala. Way klaro. Diba? Way klaro. So, I hope nga ato ang mga senior officer, no? Daghan mga senior officer din na nga qualified kayo. Ay mga senior officers na to din na mga igala nga professional kayog approach sa ilahang pagkapulis. Unay dapat sangunan mga igala og obligasyon. Dili ning pariha ni mga senior police officer nga palihag iya mga igala perception ni Dibolsinas nga sus Ginoo ko. Makapanangpit na Ginoo mga igala disuras. Doon ay 53 minutos lang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning dahil din no, sa kang mamo, kang Madam Bing Barcelona. Ayan, o sa iyahang tibuok pamilya. Kang Brad Rani Campaner, no? Attorney Campaner, musta din na Brady, duty siguro to ron pero mauli na po ning malita ilaw na po ni glabas dito mga aga kang Sir Romel Sir Hector din na o kang Buboy sa to ang Senro DENR. Good morning nga nagsubay mga gala sa to ang programa dina sa mga taga Department of Agriculture. Ayan kang Dr. Pano kaya kisa ba itong dating spokesman na to si itong sa DA ni Bill Provido, Noel Provido, Sir Noel Provido. Alright, good morning sa inyo hangtan na din. Well, mga igala, wala tayo oras din sa ito aga panaguban-uban sa programang Issues sa Masa live mga igala sa KAMM Media Network Madunggan Osaba sa 97.1 Halo Radio din sa Dakbayan sa Davao. Sa Dipolog City, nata may gala sa 105.7 ang Mix FM, 99.7 ang Shan Radio sa Zamboanga, Sibugay, 97.1 Gipusanon Radio sa Zamboanga del Sur, og mabati po ta sa 89.1 All Right Radio may gala sa Campus ug Panay, 107.1 ang Power JFM sa Puerto Princesa, Palawan, 104.3 All Right Arriba sa Panay o Roa City. Yan 95.5 ang Johnny Tango and Company FM sa Iloilo o 104.7 Mix Radio Maygala sa Aklan, 90.1 ang Mabuhay Radio sa Negros sa Oriental. Mga naka-hook up na to mga igala daily alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag mga bahay Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ayaw kalimot mga igala again, hangtod Miyerkules lang ta. No, Webes Biyernes, pahulay na ta, then resume na punta. Next Monday, dini may gala sa to aga programa ga issue sa masa. Well, sa ngalan na lamang sa kinatibuk aga puwersa sa programa ga issue sa masa, DJ Sweetheart, si Billy Joe Santos sa to aga live streaming and spinning. And of course, kaya nga Margo and Maki.
and kay Engineer Arman Intrina and Engineer Robert Villacampa. Boss Dino Baraco o Boss KBA. Thank you so much. Ako inyong alagad bata-bata June Bersamin. Manamili to sa mga kaninyo hangtod ugma pohon. Salamat. Good morning and advance Happy New Year. Kanatun tanan. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa nagunang issue sa katilingban. Okay, kung mayroon sa may galang kalamidad, it must be unforeseeable. Or foreseeable, it must be inevitable. Pagklaro sa mga nagunang hisgutanan sa masang katawhan. This is just a mere directive. No? Directive lang ni mga igala and this is not the law. Diin ikaw, ako, siya, kitang tanan, adunay kalambigitan. Maundang na may gala, pinagi sa pag-divert sa issue. Ngadto sa lain na po nga issue. Issue sa masa. Kauban si June Bersamin. Issue sa masa.